Jonas, Jonas, uy Jonas. Isang tinig ang aking nadinig. Agad kong naimulat ang aking mga mata dahil dito. Oo nga pala, mag-isa lang ako. Oo, literal na mag-isa. Dahil sa isang trahedyang naganap, 2 linggo na ang nakakalipas. Siguro guni-guni ko lamang ang mga boses na iyon. Saad ko sa aking sarili. Agad akong bumangon sa sabsaban na aking hinihigaan. Kinuha ko ang bakal na tubo sa aking tabi. Kasunod ang aking bag na naglalaman ng aking mga gamit. Ako nga pala si Jonas, 21 taong gulang. Isang trahedya ang naganap 2 linggo na ang nakakalipas. Nagtatrabaho ako sa isang tindahan ng pizza. Kasama ko ang aking nakababatang kapatid na si Leia. 17 taong gulang na ang aking kapatid. Ako na ang tumayong nanay at tatay sa aking kapatid dahil sa mapang-abuso naming mga magulang. Araw ng Martes na maganap at tila babangungot na karanasan. Kuya, yung baon ko dapat may dagdag yan kasi napakaganda ko. Saad ni Leia. Loko ka talaga. Di ka naman magiging maganda kung wala kang gwapong kuya. Pabirong ganti ko. Iyo naman kuya. Gutom ka lang. Kumain ka na dyan. Kanina pa ako nagluto. Saad nito. Oo siya, sige. Tikman ko nga kung masarap. Sabay subo na isang kutsara. Grabe naman. Hindi masarap. Pabirong saad ko. La, sira ulo ka ba kuya? Ang sarap-sarap ng luto ko eh. Bahala ka nga dyan. Ikaw maghugas ng plato mo Inis na saad nito. Napatawa naman ako dahil dito. Nang matapos na akong kumain. Leia, eto na baon mo. Galingan mo Proud si kuya sa'yo. Saad ko. Oo naman. Siyempre ang ganda kaya ng bunso mong kapatid kuya. Ay nako, ang kapal na mukha mo. Sige na, papasok na ako sa trabaho. Pagpapaalam ko. Ingat ka sa pagpasok Pahabol ko. Oo kuya, ikaw din. Ingat. Bye. Sagot ni Leia. Umay, wala man lang customer. Ang boring pa. Magpapahangin na lang muna siguro ako dito sa labas. Kalmado akong lumabas ng shop. Ngunit saktong pag-apa ko pa lang ay hindi ko napansin ang isang lalaki na nagmamadaling tumatakbo patungo sa direksyon ko. Dahilan upang mabangga ako nito at pareho kaming napahiga sa daan. Aray, lintik naman. Saad ko dahil sa sakit. Agad naman akong bumangon at pinagpag ang aking damit. Ano bang problema mo? Tanong ko. Tinitigan ko ito. Napansin ko ang palad nito na nakahawak sa balikat at merong mga dugo. Ayos ka lang ba? Saad ko. Akman tutulungan ko ito. Ngunit tinabig nito ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan, halimaw ka. Takot na saad nito. Agad naman ako nagtaka sa kinikilos nito. Napansin ko ang pamumula ng kanyang mata at ang mga dugong dumadaloy palabas sa ilong ng lalaki. Nagsuka ito ng napakasangsang na amoy ng dugo. Dahilan upang mapatakip ako ng aking ilong. Napahiga ito sa daan at nakikisay. Tila ba napako ako sa aking kinatatayuan. Kasabay ang eksenang nito ay ang sigawan ng mga taong nagmamadaling lumabas sa isang grocery store na tapat lamang na aming shop. Nang ibalik ko ang aking paningin sa lalaki, nakatayo na ito at tila ba isang halimaw. Nakabakat ang mga ugat nito sa leeg na halos nagkukulay itim na. Sumigaw ito at akmang susugurin ako. Ngunit hindi pa ito nakakagalaw ay isang malakas na sipa na ang aking pinakawalan. Dahilan upang bumagsak ito at muling nakikisay sa daan. Kasunod nito ang nagmamadaling pagpakon. Agad naman akong pumasok sa shop at nagmamadaling isinara ang harang. Hindi ko alam ang aking gagawin sa mga oras na ito. Tila ba na blanko ang aking isip dahil sa mga nangyayari. Ilang saglit lang ay pumasok sa isip ko ang aking kapatid. Nagmamadali akong kinuha ang aking cellphone sa bag at tinawagan ang numero ng kapatid ko. Nag-ring lang ito ngunit walang sumasagot. Sobra akong nag-aalala dahil dito.
Muli kong kinontak ang telepono ng kapatid ko. Sa pagkakataong ito, kanya na itong sinagot. Hello, Leia, nasan ka? Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Hello kuya, nandito ako sa eskwelahan, sa room namin. Umiiyak na saad nito. Leia, mag-iingat ka. Antayin mo ako. Pupunta ako dyan, ililigtas kita. Nag-aalalang saad ko. Kuya, natatakot ako. Tulong kuya. Umiiyak na saad nito. Tahan na. Akong bahala, ililigtas kita. Basta antayin mo ako Saad ko. Matapos kong bitawan ang mga salitang iyon, dinig ko ang sigawan sa kabilang linya. Kuya! Sigaw ng aking kapatid at naputol ang linya ng telepono. Leia! Sigaw ko. Lintek! Dagdag ko. Ipagpapatuloy